panlalait na tinatanggap ni John ay tila patalim na unti-unting sumusugat sa kanyang damdamin. Babatuhan nila ako. Kumbaga, alam naman nila, hindi ako makakalaban sa kanila. Madalas akong asarin, laitin, tuksuhin. Binubuli talaga ako. Malungkot na naaawa sa sarili. Piling ko parang hindi ako pinagpala ng Diyos. Bukod sa mga pang-aalipusta dahil sa kanyang itsura, napagkaitan din si John ng pagmamahal mula sa sariling pamilya, dahilan upang sumama lagi sa barkada. Dahil gusto rin naman nila ako dahil nagpapatawa ako, komedyante ako, nagiging clown ako ng barkada, nagiging masaya na rin ako kahit papaano. Masaya na rin ako, no? Kasi at least kahit papaano, feeling ko accepted ako. At may nagmamahal sa akin kahit papaano sa ganung paraan man lang. Subalit ang pagtanggap ng mga kaibigan niya sa kanya ay hindi sapat upang matamo ang pagmamahal na hinahangad. Upang mapunan ang kakulangang ito, dumiskarte si John upang magkaroon ng kasintahan. Takot akong maligaw dahil nga hindi ako magandang lalaki. Ang ginagawa ko lang ay kinakaibigan ko yung yung babae sa pamamagitan ng patatawanin ko siya ng patatawanin hanggang sa maging kaklose ko na siya. Pag feeling ko na parang nagugustuhan niya na ako, tsaka ako sasabihin na gusto ko siya. Kaya lang pag gano'n na yung sinasabi ko, nilalayuan na ako. So, masasaktan ako pag gano'n. Bagamat bigo siya na mapaibig ang unang niligawan, may babae namang nahulog sa kanyang panunuyo. Subalit, tumagal lamang ng 1 linggo ang kanilang relasyon. Break na raw kami. Kasi nalaman ko meron na palang ibang nanliligaw sa kanya, mas guwapo kaysa sa akin. Ang sakit nung maramdaman kong ganun pala. Akala ko meron na magmamahal sa akin. Wala pa rin pala. Ang lantarang pagtataksil kay John ay nauwi sa malalang panunukso sa kanya. Pinaglaon ay nasadlak siya sa depresyon. Feeling ko, hopeless na talaga ako. Parang wala nang magmamahal sa akin. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit sabi ko sa sarili ko, bakit ganyan ang itsura mo? Kasi napapangitan na ako sa sarili ko. Total, wala naman na yung barkada ko. Wala rin naman nagkagusto sa akin at magkakagusto sa akin. So sabi ko, ano pang use ng buhay ko para magpatuloy? Sabi ko, kaya gusto ko mamatay na rin ng time na yun. Subalit na nung balik sa tamang katinoan si John at nagpa siyang itigil ang tangka niyang yun. Pagsapit ng hapon ay isang paanyaya sa isang Bible study ang kanyang pinaunlakan. At nagulat ako dahil bigla niya ako niyaya sa isang Bible study. At sumama naman ako sa kanya. Nahiya ako dahil akala ko wala talaga nagmamahal sa akin, pero mahal pala ako ng Diyos. Naramdaman ko at that time na yung pag-ibig ng Diyos parang dumadaloy sa buhay ko na, sa katawan ko. At naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos nung sinasabi ng pastor yun, mahal ako ng Diyos. Hindi dahil sa itsura ko, pero dahil may plano siya sa akin. At dahil namatay si Jesus para sa akin. Sa mga pagtitipong yon ay nadama ni John ang pagmamahal ng isang pamilya. Parang yung bigat, yung depression, parang hinugot lahat yun. Kaya nung dinanggap ko si Kristo, para akong nakalutang sa alapa, masaya ako. Naramdaman ko welcome agad ako eh. Naramdaman ko yung pag-accept nila. Hindi ko na maramdaman na rejected ako. Ang nararamdaman ko lang yun ay yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Hindi rin inasahan ni John na muli niyang makikita sa simbahan ang kaklase niya noong elementarya na si Vilma. Nakita ko na ang ganda pala ng babaeng ito. Nagustuhan ko na rin siya at na-inlove na ako sa kanya. May feeling of rejection pa rin na parang sabi ko baka ma-reject ako. Pero inilagay ko yung pagtitiwala ko sa Panginoon kasi pinag-pray ko talaga siya. At sabi ko, Lord, kung siya yung sinasabi mo na mapapangasawa ko, Lord, sasagutin niya ako. Kasi ako naman talaga sinabi ko, noon pa man, wala akong standard na physically. Hindi ako mahilig sa gwapo, sa ulo yun eh. Hindi ako mahilig sa ganun. Sa akin talaga, ayun nasa loob. Yun yung mas importante. Kumukulubot yung labas eh. Nawawala din yun, kumukulpas yun eh. Diba? Kaya nung sinagot niya ako, tuwan-tuwa talaga ako. Sabi ko sa wakas, mula ngayon, meron na akong makakasama habang buhay na sigurado ako hindi ako iiwan, na sigurado ako mamahalin ako at makakasama ko habang buhay. Never ako nag-regret na ikaw yung napili ko na mapangasawa. I really
pray na you will continue to do that, to be passionate in serving the Lord. And I will always be here to support you. And ang prayer namin, we will really grow old in serving the Lord. Biniyayaan ng Panginoon ang mag-asawa ng 3 anak. Masaya ang buong pamilya dahil si Jesus ang sentro ng kanilang pagsasama. Pag minahal mo na sarili mo dahil nakaramdam ka ng pag-ibig ng Diyos, may mga tao at for sure may mga tao magmamahal sa'yo. So huwag mong basihan yung itsura mo dahil ang hahanapin sa'yo ng Diyos ay hindi yung itsura mo, kundi ang puso mo at kung gaano mo siya kamahal. Dito nakita natin sa buhay ni John na talagang he stopped struggling on his own efforts, di ba? At nung binigay niya sa Panginoon, doon niya nakita na posible pala na merong magkagusto sa kanya. At siguro dapat din makita natin na talagang ang tinitingnan ng Panginoon hindi yung gwapo ka, hindi yung posisyon mo, hindi yung achievement mo, kundi mahalaga pa rin yung puso. Yes. Diba? God looks at the heart more than the appearance. But if you look at John, no? I mean, hindi mo siya pangit eh. I mean, siguro it's also the fact that he accepted the world's view of him. Kinukutsa siya ng mga tao. Then he started to believe na pangit siya kahit hindi siya pangit. So, sometimes ganun eh. Kung ano yung sinasabi ng ibang tao mo, kahit sabihin natin maganda ka, gwapo ka, or pag sinasabi paulit-ulit, lalo ng mga parents mo o yung mga kinalakihan mo na pangit ka, you start to believe the lies of the world, whereas you should believe the truth in the Bible, that we are beautifully, we are wonderfully made. Kaya nga tama yung sinasabi mo, Camila, na hindi lahat ng sinasabi sa atin ng mundo ay tatanggapin natin, yayakapin natin. Talagang ang importante ang Panginoon ang sentro ng ating buhay. Kung nais po ninyo na ang Panginoon ang maging sentro ng ating buhay, sumama po kayo sa isang maiksing panalangin.